Hello everyone. So for today's video is all about SSS sickness benefit. So I have a previous video regarding sa pag-file ko ng sickness benefit and madaming nagko-comment doon, nagtatanong, madami din pong mga queries and so I will give you a clearer view kung sakaling may mga questions kayo. I hope masagot po sa video na to. So this is all about SSS sickness benefit. So I'm Olive, previous HR officer. So, what I know, I will share with you kung paano namin pinaprocess dati. And ngayon, I'm doing another job. So, previous HR officer ako. So, ngayon, I'm doing helping people through vlogging. So, about sa government benefits sa mga alam ko. So, actually, yun yung mga madami sa YouTube ko or sa channel ko. So, about government benefits, pag-ibig, PhilHealth. So, for today, is all about sickness benefit. Ayan, so kindly subscribe to my YouTube if ever na bago kayo sa aking channel. So, our agenda for today is what is SSS sickness benefit for self-employed, voluntary, OFW, non-working, and members separated from employment. Kung makita po ninyo dito, wala po dito ang mga employed members kasi iba yung treatment sa kanila or iba yung mga qualifications na makikita dito, okay? So, after nun, qualifications, computation, and then yung mga frequently asked question ng mga subscribers natin, and syempre, tips and advices. Okay, what is sickness benefit? A daily cash allowance paid for the number of days a member is unable to work due to sickness or injury. Okay, confined either in a hospital or at home for at least 4 days. So, minimum po yung 4 days ha. So, wag po kayong magugulo dito sa mismong sinabing, wait lang, lagyan natin ng pen. So, wag kayong magugulo pag sinabing confined kasi not literally ibig sabihin po nun is dapat nasa hospital. So, it's okay if ever na one day kayo nagkaroon ng sa hospital or chinek kayo and in-advise kayo after 2 weeks na magpahinga. So, okay po yun. So, doesn't necessarily mean na 4 days minimum nasa hospital po kayo. And then, I have calendar here, June 2023. So, ito po, dinownload ko lang to. So, yung dates might possible hindi tugma sa June 2023 natin. Okay? So, yung treatment po dito, like for my husband, 10 o'clock p.m. na admit po kami. And then, 3 o'clock p.m. na discharge ng 24. So, as you can see, yung iba, sabi nila 3 days lang to. Pero kung makikita mo, 4 days and beyond po ito kasi 21 pa lang, paano pag graveyard shift ka, 'di ba? Nag-absent ka na sa work. So 21, 22, 23, 24 and then 24 onwards is kunyari pinauwi ka na and you need to have 30 days recuperation or 2 weeks or 1 week sabi ng doktor. So pwede po 'yun i-file po. Okay? So sickness benefit paid at least 3 months of contributions within the 12 period immediately preceding the semester of sickness or injury. So, kung medyo magulo po sa inyo yung semester of sickness or injury, itatakal po natin yan isa-isa mamaya. So, 3 months of contribution within the 12-month period immediately preceding. So, dito madaming naguguluhan. Pag akala nila, basta nakapagbayad na sila ng 3 months prior nung pagkaka-aksidente nila, akala nila okay na yun. So, mamaya himahimayin natin yan isa-isa. Then, pag-uusapan po natin dito, since nakalagay dito is yung semester of sickness or injury, pag-uusapan natin yung kung paano natin makukuha yung, madiderive yung semester. So, within semester, there are 2 quarters. Okay? So, ito po yung quarter na tinatawag natin. In 1 year, we have 4 quarters. So, yun po yung first quarter is January to March, second is April to June, third is July to September, and fourth is October to December. So, yan po yung quarter natin. So, first quarter, January, February, March, second, April, May, June. So, sabi ko po sa semester is composed po ng 2 quarter. So, semester refers to 2 consecutive quarters ending with a quarter of contingency. So, ito po yung semester natin. January to June, April to September, July to December, October to March. So, paano po na-derive ito? Okay. So, nung sinabi po nating 2 consecutive quarters, so, itong January to June is ito po siya. January up to June is the first semester. And then, itong April to September naman is April to September, second semester. July to December, ito po siya, July to December, third semester.
And then, October to March, ito po siya. So, babalik ulit tayo sa October to March. Okay? So, yan po yung tinatawag nating semester. Proceed po tayo para sa mas clear na discussion. Okay. So, qualifying contributions. Sabi po nila, monthly salary credit. Monthly salary credit. Hindi naman natin alam yung monthly salary credit natin minsan. Lalo na pag volunteer, kasi kung ano yung nakikita natin doon na pwedeng bayaran, like 1,500, 540, 600. So, hindi natin alam kung anong bracket po nun. So, to make you mas clear po dito, papakita ko po ito sa inyo. So, this is the example of posted contribution. So, nilagay ko na dito is yung 2,100 para mas papakita ko kung bakit ko siya change dyan, okay? So, as you can see, 2,100, 2,100, hindi po yan yung monthly contributions natin, okay? Itong nasa taas, this is what they call monthly contribution. Ayan. Pero ito naman po, ito yung posted payments natin. Payments po, monthly. So, magkaiba po sila. Baka ang kinukompute po ninyo is yung andito sa may posted po natin. So, I will discuss that furthermore. Okay? So, sabi ko nga po, para makita po natin yung monthly salary credit natin, punta lang po kayo sa SSS website. I-type nyo po yung 2023 contribution schedule. So, ito siya. Ito yung updated po nating contribution. So, voluntary members and non-working spouse. So, ito po siya. So, iba-iba po siya, self-employed. Ayan. So, ito na lang yung kinuha ko. So, kung titignan nyo, saan po ba yung category ng 2,100 dito? Okay? So, check nyo dito sa my contributions yung 2,100. Ito po siya. And then, check nyo po kung ano yung monthly salary credit po niya. Ito. So, nasa 15,000. Yun yung tinatawag po nating monthly salary credit. So, wag po kayong magbabase dito sa i-compute nyo dun sa posted payments po ninyo. Okay po? Ayan. And then, so, ito siya. So, yung iba naman dito, kung mapapansin nyo, 1,760. Ayan. So, ano yung monthly contributions ng 1,760? Para makita nyo at matutunan nyo po ito. 1,750. Ito kasing nakuha ko dito sa may left side is employed po siya. Pero ito kasing voluntary. So, more or less, ito po yung monthly salary credit. Yan. 12,500. So, mag-vary po dyan, depende po sa contributions po ninyo. So, yun, alam nyo na kung paano tumingin ng monthly salary credit. Okay po? Search nyo lang po sa online yung schedule posted 2023 kasi nag-iiba po yan yearly, nag-update po yan. Ayan. So, next po tayo. Okay. So, this is, ito yung pinakita ko sa inyo na 1,760 kanina. Ayan. So, dito, always kayo magre-refer po dito sa amount of contributions natin. So, papakita po natin kung paano po mag-compute ng ating benefits or yung total amount na makukuha natin. Okay? So, sabi po doon, kailangan natin ng 12 months, at least 3 months paid within 12 months nung prior po nung pagkaka-hospital po natin. So, for example, June, yung sinabi ko po kanina na confine, June. Kung makikita nyo po, June, wala po siyang bayad dito. Qualified po siya? Pwede po ba siyang mag-apply? Yes, pwede po. Kasi hindi po dito nakabase yung computin ng ating SSS. Kung kahit di pa kayo nakabayad ng June, okay lang po yan. So, nakabayad siya ng May, April, March, February, and January. Qualified na po ba dyan? Okay, hindi po tayo dito magbe-base kung qualified dyan. Ang magbe-basean po natin is 12 months prior po nung contingency po ng operations po natin. Okay? Ayan. So, this is the first 1 quarter, second quarter. So, sabi po natin ang semester consists ng 2 quarters. Tama po. So, ito dalawang quarter. This is considered semester na. So, ano po ba yung retro ng itong semester na to? Ano po ba yung previous nito? So, 12 months prior po. So, ito yung 12 months prior po niya. So, dito tayo magbe-base 1,760. So, yung iba nagtatanong sa inyo, bakit hindi yung 2,100 yung i-compute? Syempre, hindi po yun yung qualifications ni SSS. Okay po? So, kahit hindi kayo nakabayad ng April, May, okay lang yan. Kasi, yun naman yung yun yung parang semester ng pagkaka-hospital ninyo, okay? So, dito po tayo magbe-base.
So, ang sample computation po niyan is sum of the 6 highest MSC monthly salary credit from the 12-month period preceding the semester of contingency. So, kung dito sa 12 months na to, ano po yung nakikita nyo highest monthly salary credit niya? Kung makita nyo, pare-parehas po yan, 1,760. So, madali lang yan. Ang gagawin natin, kunin natin yung 6 na pinakamataas, if ever naman po na iba-iba yan. So, ito siya. December, November, October, September, August, and July 2022. So, ano po ba yung monthly salary credit ng 1,760? So, ito yung pinakita ko kanina sa inyo. Ayan, magkaiba lang yan ng 10 pesos kasi iba yung nakuha ko. So, 12,500 po yung monthly salary credit for this posted payment. Okay? So, ito po yung gagawin natin. So, total monthly salary credit is the 6 months na highest contribution po. Ayan, kukunin nyo lahat yan and pag-aadin nyo. So, itong 12,500, since pare-parehas po yan, times 6 po natin, kaya natin na-derive yung 75,000. Okay? Ayan. So, ito po ha, yung highest contributions. Pero since pare-parehas po ito, pare-parehas din po yung i-add natin. Okay? 75,000 divided by 180. Bakit siya 180? Kasi 6 months. Sa isang buwan, may 30 days po tayo. So, 3, 6, 9, 12, 15, 18. So, 6 months is like 180 days. So, average daily salary credit natin is 416.66. Paano po nakuha ito? 75,000 divided by 180 is equal to 416.66. And then, multiplied by 90%, which is 0.09. Ang daily sickness allowance na po ni member is 375 pesos. And then, imumultiply po natin kung ilan po yung approved na number of days. So, like ito, 30 days. So, 375 times 30 is equal to 11,250. Kung mas mataas po yung contributions nyo, ibig sabihin mas mataas po yung makukuha nyo. Kung mas prolong po yung number of days ng recuperation po ninyo, mas mataas din po yung makukuha nyo. For example, may mga case po tayong 2 months, 3 months. Kailangan po nilang mag-bed rest, kailangan po nilang like maternity, di ba po? 105 days ang nakukuha doon. And that's separate computation naman po yon, okay? So, let's proceed. So, kung may questions po kayo, huwag kayong kalimutang magtanong. Huwag po kayong magpapalito sa monthly salary credit tsaka sa posted payment po natin sa SSS. So, ito, I will give you pictures, then kayo na pong sumagot kung qualified ba sa sickness benefit. So, I hope tama nyo yung makuha nyo. At kung tama nyo, kindly comment down below kung tama po yung sagot po ninyo. Okay, so for this first table or picture, the monthly salary credit, ayan, 15,000 January to June. Yan yung monthly salary credit ha, hindi po yan yung posted payment niya. And then, na-accidente po siya ng June or na-hospital ng month ng June. Qualified po ba siya maka-receive ng sickness benefit or makapag-apply ng sickness benefit? Ayan, ano pong sagot ninyo? So, magbe-base po tayo sa 12-month prior po nung contingency nung pagkaka-hospital po niya. Ang sagot po ba yes or no? Ayan, kung no ang sagot po ninyo, tama po kayo. Dahil wala po siyang hulog nung 12 months prior po nung contingency period nang na-hospital po siya. Okay? Magbabacktrack po kasi tayo eh. So, ito, wala siyang bayad. So, this is not qualified. Okay? So, tama po ba kayo sa sagot ninyo? And for this second naman, ayan. Kung mapapansin nyo, pagkapareho lang, nagdagdag lang ako dito. Ito, may unposted payment siya or hindi siya nakapagbayad ng October to November to December 2022. Ang date of confinement pa rin po niya is 15,000, nung June. So, sa tingin nyo, qualified po ba siya maka-apply ng sickness benefit from base sa second table? Ano pong sagot ninyo? Kindly comment kung tama po yung sagot ninyo, okay? So, tama po, pwede po siya mag-apply. Bakit po? Kasi mayroon po siyang at least 3 months contribution prior po nung contingency na pagkaka-hospital po niya. So, yung within 12 months na yun, may hulog po siya. Ito po, 2022. Kahit wala po dito, okay lang yan. Kasi meron siyang at least 3 months. Ayan. At least 3 months naman po yung kailangan, di ba? Eh, nakapaghulog pa siya prior. Kunyari, ito lang yung hulog niya. Wala po ito. Sa tingin nyo, qualified siya? Yes, qualified pa rin po siya. Pero, paano pag
Ito, wala lahat to. Sa tingin po ninyo, wala lahat to. 2 months lang yung nakuha niya. No, hindi na po siya qualified kasi paid at least 3 months. So, ito, wala na tong epekto doon sa pag-claim ninyo kasi nga hindi ito sakop ng requirement ni SSS. Kahit nakapagbayad kayo ng mismong hospitalization ninyo or yung prior nun, hindi po. Kailangan magre-retro po tayo. Titignan po natin pabalik kung ano yung mga bayad po natin. So, another example, the member, yan, nagkasakit po siya for 20 days. Nagkasakit siya noong October. So, kung mapapansin nyo, October, ayan po. So, anong semester po tayo? Magbibilang po tayo. So, ito yung October. So, 1, 2, 3. Ito yung 6 months na to. Then, ito yung semester ng contingency ng pagkakasakit niya. Okay? So, magre-retro po tayo. Titignan po natin pabalik kung nakapagbayad po siya. So, nung June, May, up to dito, ito yung 12 months na sinasabi natin. 12 months na kailangan pag-checkan natin kung bayad ka ng at least 3 months. So, ito po siya. So, for the first quarter, 15,000 and nung second quarter ng 2018, 15,000. Nung first quarter ng 2019 is 16,000. So, ano ba yung, saan po tayo magbe-base? Okay? So, kung sagot po natin is yung 16,000, yes, tama po. Bakit? Kasi sinabi po natin kanina, highest monthly salary credit. So, ito yung mas malaki yung 60,000 than 15,000. So, ang gagawin po natin, July 2019 to December 2019, yung semester of contingency niya. So, ito, yung nagkasakit siya ng October. So, 12-month period is July 2018 to June 2019. Ayan. So, July to 2019. Yun yung 12-month period na sinasabi po dun sa batas natin. Okay? Then, get the 6 highest monthly salary credit. So, sabi po natin, 6,000 per month. Okay? So, 6,000 times 6, ito siya, meron po siyang 96,000 pesos. I-divide po natin siya sa 180 days. Makukuha po natin is 533.33. And then, times 90%, 480 yung daily sickness allowance niya. Then, ita-times po natin kung ilang days po kayo na-confirm ng doctor na magpagaling or na hospital. 20 days, so ito yung makukuha natin or ma-approve natin. Initial, 9,600 pesos. Okay, so gets po natin. So, sa mga nagtatanong po, paano po makakuha ng 70,000? Diba? Yung sa mga YouTube lagi yung pinapakita nila. Case-to-case basis po yan. Kung mababa po yung hulog natin, mababa din po yung makukuha natin. So, the limit po niyan, I think 20,000 above ata. Tapos, tignan natin, balik tayo sa previous na pinakamalaking hulog. Ayan, so ito po, kung makikita nyo, monthly salary credit is 20,000, ito yung pinakamataas, which is 4,200, more or less nasa 60,000 plus yan. Pag maternity, kasi more or less 100 days po yung na-approve. Pero pag sickness, less than 100, mga ganon, less than 100 days or mga 1 month, 2 months po yun. So, expect nyo mga 20,000 and above pag once na naka-maximum po yung posted payments natin, okay? So, proceed po dati, balikan ulit natin yung iba. Ayan. So, next po, since kung malinaw na po yan sa inyo yung computation, proceed na po tayo sa mga frequently asked question ng mga subscribers natin. And, and susubukan po natin siyang sagutin. Hi ma'am, paano po pag walang license number ang physician? Naku, no po yan. Kailangan po meron. Actually, si SSS po, meron po silang database ng mga doktor dito sa Pilipinas. So, kapag mali po yung nilagay po ninyo at hindi nila nakita na hindi ito yung doktor, hindi siya nakalagay sa doctor sa database ng Pilipinas, might possible mare-reject po yun. And then make sure nyo din po na lagi yung tinitignan kasi nilalagay minsan dyan, pinipirmahan ng nurse, ang nilalagay nila yung nurse, yung license number ng nurse, which is pag in-encode po nila dun sa database ng SSS, hindi nila makikita yun, possible for rejection again. So, be careful po tayo dito ha, need po natin kahit sa health center, sa private or government hospital, i-check nyo po siya. Second, ma'am, paano po pag kung 4 days confinement plus 1 week pong additional magpapagaling sa bahay, ano pong i-apply? Nung days of confinement lang po ba? Thank you po. Okay. Thank you for this question, ma'am Marites. Ayan, okay po.
So, in this case, for this confinement, plus 1 week additional. So, kung sinabi naman po ng doctor nyo or nakalagay sa medical certificate ninyo is additional 7 days or 1 week, so i-add po natin yon. So, for this confinement, plus 7 days. Unless sinabi po niya doon, 7 days recuperation. So, ibig sabihin, kasama na din yung confinement po natin. So, make sure po ninyo na malinaw po doon sa medical certificate. Okay. If rejected po from Marina Moredo, if rejected po, what to do? Mag-a-apply po ba ulit? I mean, mag-fill up online and then re-upload yung mga requirements. Yes, tama po kayo doon. Same process, kagaya ng ginawa nyo nung previous. Yun nga lang, ilalagay nyo na yung mga required na kailangan ni SSS. And kung mas madami po yun, kailangan nating i-scan and ilagay i-PDF natin para iisang file. So, papakita ko mamaya kung paano po yun. From John Paul Domingo, yung sa akin, walang lumabas sa baba na certified and submit. Okay po. So, pag once nagamit po natin is Android or phone po tayo nag-a-apply, minsan wala po sa baba yun. So, kailangan nyo siyang i-rotate, i-full screen po natin or landscape para makita po natin yung full na screen natin. Doon makikita nyo. Or kung may computer naman po kayo or laptop, better po doon kasi makita nyo yung full. Pero pwede naman po ang cellphone na try ko na din. Ayan, thank you John Paul. And then next tayo, si Menmen Villapando 5610. So ito, napakahaba yung conversation namin kasi ang dami niyang tanong. Ganon din, una sa certify and submit, tapos nung nakapag-certified and submit na siya, nagtanong ulit siya kung anong gagawin sa disbursement. Kung makita niyo ito, disbursement account. Okay, disbursement account. Then after nun, yan, nag-thank you na siya. So, akala ko okay na. Tapos, nagtanong ulit siya about sa SBA. Ibig sabihin, may na-receive na siyang notification. Then, kung mag-wait pa din ba daw siya, 9 days na daw kasi, wala pa siyang nare-receive. Then, sabi ko lang, more or less, na-approve na siya ng medical sa SSS. Ayan, i-check lang niya sa website if for crediting na siya. So, mahaba. I-check nyo na lang sa YouTube namin to. So, para sa mga viewers po natin dyan, wag po kayong matatakot magtanong kasi very responsive po akong mag-reply sa YouTube. And I hope matulungan po natin yung isa't isa. Kasi, syempre sa mga viewers na nakakabasa po ng mga ito, nagkakaroon din sila ng guide. So, thank you Ma'am Menmen Villapando sa pag-update kasi ito po siya. Finally, ayan. So, 1 month ago, siguro parang 1 month nakalipas na to. So, ito, in-update po niya ako kasi nagsabi ako na pwede bang i-update para din sa mga viewers natin. So, in-update po niya tayo. So, ito, September 15, na-approve yung SBA niya. September 18, meron na yung amount. October 4, na-credit na sa bangko niya. Ayan, so 13 days lang yung hinintay ni ma'am. Siguro kasi hindi niya na-check or hindi natin nakikita yung may SSS account natin. So, nagbe-base lang tayo sa text or sa tawag ng SSS. So, make sure nyo din po na lagi yung chine-check yung SSS online po ninyo. Okay guys, so ito yung sinasabi ko kanina na huwag niyong kakalimutang walang license number. So, if ever na nasa hospital po kayo or balak niyong bumalik sa hospital kung saan na-confine po kayo, ito na lang po yung i-print nyo rather na kumuha kayo na, or mag-request kayo ng medical certificate sa hospital. Bakit po? Kasi yung iba nagpapabayad sa medical certificate kasi itatype pa nila, ipiprint pa nila, pero pagdala nyo na po ito at ipapasign nyo na lang, pwedeng might possible hindi sila magpabayad. Kung government, I think hindi na sila nagpapabayad. Kailangan lang nila yan i-fill out. And kompleto na po dito. Hindi na makakalimutan ng attending physician nyo ilagay yung license number niya. Bakit? Kasi meron na po dito sa bottom PRC number. Ayan, okay? PRC number, name of physician, ayan, clinic hospital address, telephone number, optional na po yan kung gustong nilagay yan ni doctor kasi nasa Data Privacy Act tayo. So, ito lahat yon. Place of confinement, check ba yan kung home or hospital, anong pangalan ng hospital na yon, date, committed, and very specific na dito guys, kasi dito ay sinicertify ng doctor, yung information is tama, then, i-check for disability ba to or for sickness claim. And ilalagay niya lahat dito, confinement including recuperation period may last, ayan, so kung nilagay niya dito 30 days, ayan, so 1 month, o pag nilagay niya ditong 37 days, so bahala na po dyan yung doctor, yan, signature of attending physician. Wag niyo pong kakalimutan yung PRC numbers, kagaya ng sinabi ko, isa-search po yan sa SSS, kasi meron po sila lang database ng mga list of doctors, ayan, so pag nalagay dyan is yung nurse license number. So, wala po doon kasi hindi sila, doctor lang po yung meron silang list. Ito ha, wag niyo pong kakalimutan. So, pero
kung may medical certificate naman po kayo galing sa hospital, make sure nyo na meron na doon yung mga requirements na to, PRC number, name of physician, ayan. And wag po kayong mahihiyang magsabi sa doctor po natin na, ma'am, palagay na din po yung days off, kailangan kong mag-rest kasi pa-file ko po to sa SSS. Kasi baka nilagay lang niya dan 4 days confinement, yun lang yung mabibigay sa inyo. 'Di ba? So, iulitin niyo na naman pag na-reject. Sayang din naman 'yon. So, wag kayong mahihiyang magsabi sa doctor or sa hospital na ito ay pang sickness benefit po natin sa SSS na ifa-file po natin. Maintindihan naman siguro nila 'yon. Siguro very bad mood lang sila kung nagagalit na sila. Ayan. So, next po tayo, ito yung sample na medical. Hindi na ako humingi ng hospital abstract at saka medical certificate sa hospital nung na-confine si hubby ko kasi nga may bayad po yun. Sinabi sa akin, I think 150 ata 200. So ito, print ko to, pinapirma ko sa doctor. I think siguro after 3 days, binalikan namin. Syempre ang mga doctor busy naman, hindi lang ikaw yung pasyente. Ayan, binalikan namin and walang disqualification sa in-apply ko, 'di ba? One click lang, ayan, naaprubahan na kasi meron lahat po ito. Ayan, very complete. Then, tips ko guys, always make sure na may certified true copy po yung documents ninyo. Free lang po ito sa hospital na pinagpagawan ko. And then, let the doctors fill out the SSS medical certificate form, then requesting medical certificate from hospital. Yung sinabi ko nga, yung iba nagpapabayad. Pero kung wala namang bayad yung medical certificate, so, okay lang din naman po. Then, gentle reminder sa doctor to put number of days of recuperation. Wag yung, Doc, ilagay mo naman recuperation ko. Baka mamaya sabihin nila mas magaling ka pa sa doctor. So, gentle reminder lang. Sabihin nyo lang kung para saan po yung form na yon. Doc, itong form na to pang SSS po, file ko for sickness benefit. Ayan. So, sabihin nyo ng maluman na hindi yung parang kayo yung nagdidikta sa doktor, di ba? Ayan. One question, what if 1 day sa hospital, then advised to rest ng 2 weeks sa bahay? Pwede po ba yun? Yes. So, yung sinabi ko kaninang confinement doesn't necessarily mean na sa hospital po yan. So, pwede pa rin kayong mag-file po ito. Pero, case-to-case basis po, dun sa posted payments po natin. Yan. So, ito pala yung sinabi ko kung paano natin, yung ginagawa ko sa video na po yan, hindi po yan is picture, kundi photo scan po yan. App po yan sa Google Play. O, di ba nag-promote pa? Ayan, para mas clear po. Yan yung ginagawa ko. Kahit sa maternity ko noon, sa sickness ni hubby ko. Ayan. So, makikita nyo, very clear siya. Pwede nyo pang i-adjust. Ayan. Madali lang yan. Tapos, ikuha nyo na lang PDF sa online. Ayan. Clear yan kaysa sa photo yung camera yung gamitin natin. Tapos, hindi pa high risk yung camera natin. Ayan. So, save lang natin yan. Isa-isa. So, kung makita nyo yan yung mga kinuha ko. Ayan. So, iwasan po nating blurred ang mga documents. Use scanner or photo scanner app. Scan and convert to PDF if more than 2 documents yung ipapas natin. Ayan. Sa Google Play lang po yan, yung photo scanner. And then, yun lang po for today. Thank you for watching. I hope may mga natutunan po kayo. Huwag nyo pong mahiyang magtanong sa comment section kasi very responsive po ako, lalo pag alam ko. So, thank you for watching guys. I hope don't forget to like. Kindly comment lang po kung ano mga suggested videos po natin. So, thank you for watching guys. Bye-bye.